Ladies and gentlemen, let's talk about Mega Peso. Dapat natin siyang pag-usapan dahil si Mega Peso is actually legit. And by legit, I mean SEC registered. And it is under Same Marge Financing Corporation. And yung loan app na to ay nagpapahiram daw ng up to 50,000 pesos. But careful kayo dito guys because this loan app is also a reporting entity or submitting entity sa CIC. Kaya dapat natin pag-usapan yung anong ma-expect nyo sa pa-loan na to. Which by the way, buo po siyang natatanggap. This is the only review you need kasi lahat ng dapat nyo malaman about Mega Peso andito po sa video na to. If you want to learn more about this loan app, keep watching. Dito, we talk about online loan platforms para mabigyan ko kayo ng tamang expectations because utang is a big responsibility that can affect our future financial decisions. So this video is not sponsored and it is based on my personal experience as someone na talagang nakahiram dito kay Mega Peso for the purpose, charot, for educational purposes. Para mapasilip sa inyo anong meron dito because yes, it is registered technically, legit, submitting din sa CIC. So kung good payer ka, then nakakatulong to sa pag-angat ng ating credit history. But kung hindi ka makabayad, then it's gonna be the opposite. Medyo tricky siya when it comes to interest. Do not rejoice yet with the fact na buo po siyang natatanggap. Yes, buo siyang natatanggap at may multiple loans po siya. Example, meron ka ng existing account at hindi mo pa natatapos bayaran. Pwede na siya mag-offer ng more. Kaya in a previous vlog, may existing 4,000 ako. Bigla siya nag-offer ng 4,000. So, naging dalawa yung loan ko sa kanya. But was I happy about it? No. Why? Yun yung pag-uusapan natin. Because you need to be aware. Legit, buong natatanggap, pwede multiple loans, pero dapat yung panglapitan, kayo yung huhusga. Kaya tapusin nyo yung buong video na to. Pagkatapos mo mabayaran yung lahat ng loan mo, increase agad. If you wanna check my previous video about the multiple loan dito sa kay Mega Peso, you can check this one. This is the thumbnail. Yan ang yung dapat yung panoorin ha. When I was down to my last payment sa second loan ko, which is 900 plus, ang mahal guys, nag-offer siya ng 10,000. But after I paid that 944, yung offer niya is 14,000 pesos. Alam ko, with full confidence, alam ko matatanggap ko yan. Full. Walang bawas. But here's the catch. Yung loan app na to kasi, 15 days pa lang after niyang ma-release yung loan mo, bayad ka na. At ito pa yung parang nakaka-weird sa kanya kasi dun sa 40,000 sabi niya, this loan will be split into 3 loans. But kasi hindi na lang niyang binuo. Pero ang wise siya. Ewan ko, I really don't know kung bakit ganito yung drama niya. So, 8,000, 4, and then 2. I don't think pwede mo siyang hatiin. So, it's like, titake mo talaga yung 14,000. Pero hindi ka matutuwa knowing na 14 days pa lang, bayad ka na. May pa-installment siya, which is true. Kukunin mo yung 14,000. But after, on March 2nd, in 14 days, babayaran mo yung almost 14,000 pa rin. And yung dinadagdag yung interest, para lang siguro masabing installment siya, no? Pero parang it doesn't make sense. Mapapasabi ka, ano ba to? Magtataka ka talaga, ba't ganito yung drama niya? And then, mahahati into 2 more months. Ano bang klaseng loan app to? Diba kaloka siya? So, huwag kayo maniwala dyan sa 3 months yung sinasabi kasi parang binobola kayo. Bakit kasi nakakalusot yung mga ganito? Diba hindi ka pa magtataka kung bakit ganito? Like I said guys, kayo na nga yung humusga. So, pinapalabas niyang na-meet niya yung cap niya sa interest. But saka ko na siya babalikan pag April 1 na kasi effective April 1, merong panibagong cap on interest tong si SEC. Na from 15% magiging 12%. Tingnan natin kung paano lulusutan ng mga ganitong klaseng loan app yung ganyang cap. Kasi ito nga yung 15% na lulusutan nga nila because they just play with the dates. They play with the number of days para isa-stretch nila yung talagang earning potential nila sa inyo. Mas mabuti pa yung mga loan apps na yung talagang 30 days lang, wala nang pa installment, pero sumusunod talaga sa 15%. Ito, dinadagdagan niyo yung number of days para lang masabing installment, para lang ma-justify yung taas ng kanyang interest. Kalokohan to, pahihiramin ka niya, wala siyang bawas, wala siyang advance interest, kaagad mo matatanggap or at least 5 minutes, tanggap mo na yung pera. Pero, 14 days lang. Yung totoo nito, 14 days, bayad ka na sa loan mo. Then, kunyari, pa-monthly na siya, pero yung binabayaran mo na lang is interest. So, ganun talaga sila. Then of course, kayo naman yung masusunod nito kasi kayo naman yung nagbabudget eh. Kung gusto nyo pa rin mag-go, nalalaman nyo, ganito pala yung anyo niya, then this loan app, you can download it from Google Play Store or iOS. Okay? And yung first mong loan, so first time ka na mag-apply dito sa loan app na to just to set the right expectation, medyo matagal. Sasabihin niya 5 minutes lang, malalaman mo yung result. But the first time I applied sa loan app na to, it was
mga 30 minutes sobra yung hinintay ko. Tapos na-reject pa ako. Tapos sinabihan niya bumalik lang ako after a certain number of days. Then nag-apply ako another 30 minutes or so. Saka ko nalaman na approve niya ako sa 1,000 pesos. Which 14 days lang siya. But at least, consolation price, buo siyang natatanggap. Pero ewan ko sa inyo guys ha, siguro okay lang kung mababa pa yung loan amount. But how about kung doon ka na sa 50,000 pesos? Buo mo nga matatanggap yung 50,000 pesos. Pero ang sakit naman ng babayaran mong interest. So think carefully bago kayo lumapit sa loan app na to. Of course, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong umutang ha. Kasi nasa inyo pa rin yan. Yun nga lang, dapat alam nyo what to expect para yung talagang walang gulatan, walang sisihan, yung talagang alam nyo yung pinapasukan nyo. Itong si Saymarge, I don't know if it's Saymarge, it's how they pronounce it, being SEC registered. Submitting entity din siya sa CIC. So, kung naging good payer ka, then that's good for you. And after mong bayaran, doon ka na sa ibang mga loan app na mas better yung offer. Pero kung hindi ka nakabayad sa loan app na to, kahit na idahilan mo man yung interest, naku, baka maapektuhan nito yung mga future loan applications mo, baka masira yung credit history mo nang dahil sa loan app na to na hindi naman maganda. Mabigat naman pala yung loob natin. So, pag-isipan na lang natin bago tayo mapunta sa ganito mga loan app. Pero guys, pero, kung talagang buo na yung isipan nyo na lalapit pa rin kayo sa loan app na to, at least yung loan app na to, hindi siya masyado mahirap kasi wala namang payslip na hinihingi. Tsaka one valid ID lang yung kailangan nyo sa inyo at ito po yung list. But I'm not gonna discuss the steps kung paano mag-apply sa loan app na to because I've already done that in a previous video. I just want to talk about the expectations that you, expectations na, or kung ano meron sa loan app na to, especially if it's already your succeeding loans. And congratulations kung hindi mo pa nalalapitan yung loan app na to. Anyways, meron tayong mga loan apps that are better than this loan app. Mas transparent, mas nagme-make sense yung kanilang computation ng interest. So if you want loan apps that are better than Mega Peso, legit as well, then please check my legit loan apps playlist by Ate Red dahil baka andun yung mga loan apps na mas better at mas magugustuhan nyo yung terms. So please check the loan apps that are in this legit loan apps playlist that I've prepared para sa inyo because for me ha, mas okay yung terms nila kaysa kay Mega Peso. Okay, before I let you go, just a quick recap na itong si Mega Peso, both Google Play Store and iOS, and up to 50,000 pesos, but expect a lower amount kapag first time ka umutang sa loan app na to, and medyo matagal yung evaluation niya kapag first time mo. Kahit na sinasabi niyang installment, but most or 100% bayad ka na, 14 days pa lang, interest na lang yung babayaran the next couple of months na ibibigay niyang term sa inyo. So, mautak siya, kaya if pwede lang, doon na lang muna tayo sa better alternatives. So, guys, that's all for today's video, and I'll see you on my next one.